ito yung sinasabi ko kanina na ginawa ni Arjo Atayde. Sabi ko nga kasi, ano ko lang to ha. Project Inspection District 1 ng Quezon City. Siya kasi congressman dyan. Lumutang ang pangalan niya dyan sa listahan ng mga diskaya. Di man sinabi ng mga diskaya kung magkano yung kickback na ibinigay sa kanya, pero sinabi nila doon na nagbibigay sila or nagbigay sila dito kay Arjo Atayde. Tapos may mga pictures na nanonood itong si Atayde kasama itong mga taga DPWH sa basketball. So kinukulayan na yon dahil nga may lumutang yung kanyang pangalan. Anong ginawa ni Arjo? Sabi ni Arjo, ako lumutang ang pangalan ko, dininay niya na yan. Yung dininay niya yan, walang naniniwala sa kanya. Sabi, hindi totoo yan. Mga kawatan, mga magnanakaw kayo. Anong ginawa niya? Sige, to see is to believe. I-inspect ko at bibidyoan natin yung mga proyekto ko, ha? Sa akin distrito. Dito, magkaalaman tayo. Tingnan nyo. Inspectionin niya. Tingnan nyo yung mga proyekto niya. Ayan. Hininaan ko lang yung audio kasi tugtog baka mga copyright. Bagong Pag-asa. Road 3. Yan yung kanal. Natapos. Ano pa? Ano pa yung proyekto? Kulyat Creek, Bahay Toro, diyan sa may Tandansora. Ayan yung may flood, meron siyang flood control project na creek. Doon sa may Bahay Toro din, phase 2 naman, right side. Ayan din, meron din. May wall ng baha. So, kailangan lumagpas dyan yung tubig para malunod ka. Makikita nyo, merong pumping station. Di ba? Ayan, may walling, river walling, creek walling, tawag dyan. Bahay Toro din, sa Tandansora. Yan, pinipicturean pa nila. Kinakawayan pa siya ng mga tao. Ayan, meron siyang flood control project. Yung San Francisco River, San Antonio, ayan, sinilip niya. Ayan, gumana. Siya daw ang nagpagawa niyan, according to him. So, anong ibig sabihin niyan? Ayan pa yung isa. Inakyat niya pa sa may pumping station, dyan sa may Del Monte naman. Ano sa may Del Monte? Sa may Quezon City. Ayan, meron din. Meron ding infra. Alam niyo ang ayan sa may Mariblo Creek phase 2 sa may Santa Cruz. Ayan, binisita rin niya. Ipinakita niya na lahat ng mga proyekto niya na sponsored niya meron gumana. Sabi ko naman sa inyo, hindi masama ang insertion. Hindi rin masama ang isang congressman request ng budget para sa mga construction or infra para sa distrito niya kasi trabaho yun ng isang congressman na yung kanyang distrito pagsilbihan niya. Ngayon, ang problema kasi kapag may insertion ka tapos ghost project, yun ang masama. Kasi noong sinasabi ghost project, talagang galit na galit tayo dito kay Atayde. Kasi si Joy Belmonte din, binabanatan din to si Atayde na iimbestigahan yung mga projects. Makikita mo si Joy Belmonte, hindi niya na binalikan yun. Hindi niya na sinabi na dito sa distrito ni Atayde, merong ghost project. Kasi simple lang naman talaga Sa isang distrito, ilang proyekto lang yan kung 10 proyekto yan sa distrito na to. Halimbawa, 10 proyekto, 5 flood control, o 5 lang yung bibisitahin mo sa distrito, lit-lit ng distrito sa Metro Manila Makikita mo, may ghost project ba? Wala. Kung walang ghost project, wala tayong problema. Wala tayong problema. Basta yung proyekto, gumagana, yung proyekto, matibay, yung proyekto, napakikinabangan ng tao, overpriced yan or hindi. Actually, kahit kamag-anak mo gumawa niyan o hindi, so long as na pakikinabangan yung proyekto, okay lang Walang problema, basta importante na papakinabangan. Ang masama kung ikaw yung nag-propose, ikaw pa yung construction firm, tapos ikaw pa yung nag-ghost project. Yun ang pinakamasama dun.
O kasi, ang pagkakalam ko, ito si Atayde, wala man siyang construction firm. Kasi ang sinisilip talaga natin dito, yung mga congressman na may mga insertion, tapos ghost project. Una. Pangalawa, yung mga congressman na nakakuha ng maraming kontrata or maraming insertions, tapos ibinibigay ng DPWH, pinapasab ko ng DPWH sa mga kumpanya nila, kundi man sa kanila, sa anak, sa asawa ng construction firm ng asawa. Kasi yan yung sinasabi nilang bend the law yung iniikot-ikutan nila yung batas. Yan yun yung kahit na huli na, kahit na sukol na, o dahil lang hindi nakalista yung pangalan niya sa board of director or sa mga investors ng kumpanya na construction firm na to, kahit asawa niya, anak niya yan, kung wala yung pangalan niya doon, ligtas na siya. Well, in fact, dapat kung talagang sa conflict of interest ang pag-uusapan natin, halimbawa si Bongo, yung tatay niya, yung kapatid niya sa labas, may kontrata sila sa gobyerno. O dahil senador na si Bongo, hindi niyo na dapat binibigyan ng kontrata mga yan. 'Di ba? O maghanap na sila ng ibang pagkakakitaan nila, nagpolitiko yung pamilya nila Mamimili lang sila, magko-senador ka o mag-contractor kami. Isa lang dapat. Kung senador ka, dapat bibitawan namin, delikadesa, bibitawan namin yung mga kontrata sa gobyerno. Pag wala ka na sa Senado, saka kami babalik ulit sa pagbibid, ganun. So dito, sa kaso ni Arjo, at least, pinatunayan niya. Yun naman ang importante patunayan mo na wala kang kasalanan. At pinatunayan niya ngayon na wala siyang ghost project. Importante sa lahat yun. Babantayan natin to. Hoy Arjo, tumawag ka nga dito, interviewin nga kita. At marami tayong mga lilinawin na mga chismis tungkol sa'yo. Pero ako isa ako sa nag-persecute dyan kay Arjo Atayde. At hinamon natin siya na patunayan na hindi siya magnanakaw. Eto na, pinatunayan niya na hindi siya magnanakaw, pinatunayan niya na wala siyang ghost project. So dapat kahit papaano, 'di ba? Pag tama, palakpakan, pag mali banatan. Ang nakakapagtaka nito, bakit siya ang pinag-iinitan? Kasi ako medyo allergic ako dun sa pinag-iinitan Kasi si Zaldico pinag-iinitan din ngayon. Hindi naman si Zaldico yung most guilty. Alam natin ang most guilty si Bongbong at saka ito si si Romualdez di ba? So magtataka ka bakit ito si Atayde mukhang tinatrabaho din. Bakit? Hindi, tsaka makikita mo binabanatan siya. Siya lang ang binabanatan ni Joy Belmonte Magiging kalabang ka ba ni Joy Belmonte sa sa pagka-mayor diyan sa Quezon City? Nako. Baka politika lang din yung away-away niyo diyan Pero good job. Good job kay Arjo Atayde dahil nilinis niya yung kanyang pangalan. Hindi lang siya basta nag-deny, nagpakita siya. So, hinahamon ko yung lahat ng mga nakalistang mga congressman diyan sa listahan ng mga diskaya na gawin nyo ito. Dahil kung hindi nyo gagawin to, mga magnanakaw kayo. Mga buwisit kayo. Maraming salamat mga bossing Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Marami pa tayong mga hindi pa nako-content na i-content natin. Balik na tayo ulit sa dating gawi. Mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating channel at tangkilikin po ang Banateros Brothers, si Coach Oli, Banat Bay, Master Judea, Paring RJ, si Jay Guevara, si Sir Jack at syempre yours truly, Boss Dada TV at your service. Magandang araw sa inyong lahat. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap